Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay nakuha ng Denver Nuggets ang big win kontra sa Minnesota Timberwolves upang makuha ang number 1 seed sa Western Conference sa panguna ng halimaw na performance ng reigning Finals MVP Nikola Jokic. Dahil nga sa hawak na ng Denver ang number 1 seed ngayon, hindi din malabo na sila ang magtatapos bilang ang number 1 seed sa season na ito sa West dahil ang final 2 games nga nila ay laban sa 15 seed San Antonio Spurs at baldadong lineup ng Memphis Grizzlies. Sa ngayon, kung titingnan natin ang standings, ang Warriors at ang Lakers ang nasa 9th and 10th seed ng West. Bukas pa nga ang pinto para sa 8th seed for both teams, ngunit hindi nga magiging madali ang daan patungo dito, especially sa Lakers. Kaya naman kung sakali nga magpatuloy na ganito na ang standings, ang dalawang team na ito ay maghaharap sa isang knockout game at ang mananalo nga dito ay makakaharap ang matatalo sa 7th and 8th seed game at ang mananalo naman dito ang magiging opisyal na 8th seed sa West kung saan nakaabang na sa kanila si Nikola Jokic at ang Denver Nuggets. So kung sino man nga magiging 10 seed team na gustong pumasok sa playoffs bilang ang 8 seed, imagine you need to win 2 road games sa play-in tournament para lang makaharap ang Denver Nuggets sa first round ng playoffs. Ganun pa man, ang bright side naman dito ay kung magawa nga nila ang major upset na matalo ang Denver Nuggets sa first round ng playoffs, tiyak nga na umaapaw na niya ng confidence ng 8 seed team at maniniwala sila na kaya talaga nilang talunin ang kahit na anong team sa playoffs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Luka Doncic at Kyrie Irving. Ang chemistry nga ng dalawang superstar na ito ay all-time high sa ngayon. Good vibes lang nga ang Dallas Mavericks ngayon mga kaibigan sa panguna nilang dalawa. Naipanalo na nga nila ang 16 sa kanilang last 20 games. Doncic is playing like the league MVP at si Kyrie Irving naman ay naglalaro na tila ba siya ang best secondary star sa buong NBA. Ang dalawang player na ito ay parehong na-label bilang problematic teammates dahil sa kanilang style of play at issues off the court. Ganun pa man ay pinapakita nga nila ngayon na mali ang sinasabi tungkol sa kanila. Ang tanong ay hanggang saan ba aabot ang team na ito ngayong playoffs? Dahil napakalalim nga ng West ngayon. Posible nga na sa mga naunang taon ay kakayanin na nilang umabot sa West Finals or even NBA Finals. Ngunit ngayon nga ay first round pa lang ay makakalaban na nila ang championship caliber team din ng Los Angeles Clippers. At kung makalusot naman sila dito ay makakaharap nila ang mananalo sa matchup ng number 1 seed na Denver Nuggets sa ngayon at ng 8th seed. So ganyan nga mga kaibigan kahirap ang posibleng daan na kailangan tahakin ng Luka and Kyrie Irving duo kung gusto nilang makaabot sa West Finals. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang Boston Celtics guard Jrue Holiday ay pumirma na nga ng 4 years, $135 million contract extension sa team na ito. Si Holiday ay nagtatala ngayong season ng 12.5 points, 4.9 rebounds, and 5.4 assists per game on 43.1% shooting sa 3-point line. Hindi man star player numbers na ito mga kaibigan, ngunit star nga siya sa kanyang role at perfect fit siya para sa team na ito ng Celtics. Ganun pa man, si Holiday nga ay may edad ng 33 years old ngayon at base sa kanyang kontrata, sa edad mga kaibigan na 37 years old ay sasahod pa din siya ng $34 million. Sa palagay nyo ba ay sulit ang deal na ito para sa Celtics?